Sa ngayon, wala ng low pressure area o bagyo pero umiiral pa rin ang shear line na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Bicol Region at Visayas. Patuloy naman nakakaapekto ang hanging amihan sa Luzon. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang tanghali sa iyo, Dan. Yes, magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Ano ang panahong maaasahan natin para sa kaalaman ng publiko? Pag-usapan muna natin itong shear line na nagdulot nga ng pagbaha at landslide dyan sa Catanduanes. Ano ba ito at bakit nagdudulot ng malakas na pag-ulan? Opo, sa kasalukuyan, dahil sa shear line at pinagsama epekto ng shear line at ang amihan, malaking bahagi ng ating bansa makakaranas sa mga pag-ulan. No? So, portions of Visayas as well as itong eastern section ng Luzon, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng mga weather system na ito. So particularly over eastern and western Visayas at mga rehiyon ng Cagayan Valley, Bicol Region at mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. So asahan po natin yung mga pag-ulan over these areas. So especially itong area ng Bicol Region at Eastern Visayas na kung saan sa kasalukuyan ito yung mga lugar na pinaka-naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. So patuloy po tayong maghanda at alerto sa mga banta ng flooding or landslides over these areas. At ano nga yun, Dan? Ano ang shear line para mas maintindihan ng ating mga kapatid? Bakit ito nagdudulot ng ganitong grabeng pag-ulan at nagdudulot na ng pagbaha at landslide? Okay po, itong shear line, yearly po ito nangyayari sa panahon ng Northeast Monsoon Season. Yung technical definition po nito in layman's terms, convergence to or salubungan po ng mainit at malamig na hangin. So sa meteorology, kung may convergence po yung salubungan ng hangin, usually nagkakaroon po lagi doon ng kaulapan na nagtudulot ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan na hindi lang nagtatagal ng ilang oras, mostly nagtatagal po yan ng ilang mga araw. Sa mga nakalipas na taon, masasabi ba nating mas active ang shear line ngayon? Kasi yung mga noon, hindi naman masyadong madalas na nagiging bahagi ito ng report ng Pag-asa. Actually po, Ms. Cheryl, I'm confident na if check natin yung previous years from December to February, there are always reports na itong shear line nagdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa, Yes. Particular na itong Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas. Lagi po itong mga areas na ito inuulan ng shear line. Yearly po ito nangyayari at nagko-coincide lagi ito sa ating Northeast Monsoon Season. So in terms of intensity naman, more or less ito po yung expected na ating rainfall distribution and expect for this year. Oh, okay. No, I mean, what I meant was like several years back. Kasi parang past couple of years doon, mas madalas namin naririnig na nakakaapekto ang shear line, magdudulot ito ng mas maraming pag-ulan. May nakita ba kayo? Ano ang obserbasyon ng Pag-asa pagdating sa panahon? Yes po, more or less, if we compare yung position, intensity ng shear line as compared sa mga nakarang taon, more or less the same pa rin naman po, as compared sa mga nakarang taon, may mga significant rainfall po lagi tayong naitatala over Bicol Region, Eastern Visayas at this time of the year. Gaano po katagal mananatili ang shear line? Well, at least for the next few days, today until tomorrow po, magpapatuloy yung mga pag-ulan dito sa southern portion ng Bicol Region and Eastern Visayas. Possible by the middle of the week, kukupa po yung mga pag-ulan na ito. Towards the end of the week, inaasahan po natin dahil may panibagong bugso ng amihan, makakaroon po ulit tayo ng mga pag-ulan over these areas. Ano yung mga panganib na dapat bantayan ng publiko, lalo na sa mga kapatid natin sa Bicol Region at Visayas na apektado ng shear line? Oh yes po, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides. Patuloy po tayong mag-monitor ng mga localized advisories na inisyu ng Pag-asa tulad ng heavy rainfall warning or yung mga rainfall advisories po natin. May tsansa bang mabuo ang isang LPA o bagyo habang umiiral ang shear line? Well, may mga times pong ganun, So usually pag may mga bagyong dumaan, tulad, for example po, itong example ni Bashang, nung dumaan si Bashang dito sa Mindanao, umiral po yung shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So yung nangyari naman po doon, yung shear line naman ay cause naman siya ng convergence ng Northeast Monsoon at nung circulation ng dumaang bagyong Bashang. Pero yung tanong niyo po, if may mabubuong low pressure area or bagyo sa dulo ng shear line, may mga times po nangyayari yun pero hindi naman po siya
kumbaga it's a rare instance na nangyayari po yung mga ganun. Pero sa mga oras na ito, wala tayong nakikitang namataan na posibleng mabuong sama ng panahon. Yes, so for the next few days, inasahan natin, maliit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. For now, wala pang low pressure area na minomonitor within sa loob at labas ng ating PAR. Pero inasahan nga po natin dahil sa effects ng shear line, especially itong eastern section po ng ating bansa, patuloy po tayong maghanda sa mga hazards sa dulot nito in the coming days. Ano rin ang panahong aasahan dito naman sa Luzon? For Luzon, particularly in for Metro Manila, most of northern and central Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito po yung mga light rains o yung mga pag-ambon lamang ang dulot ng amihan. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.